Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Muli mo kami inipon sa ganito naming pagsamba. Salamat Ama, sa tuwing kami sumasamba, wala man kami sa loob ng kapilian. Ngunit lagi ka naming nakakapili. Ang iyong banal na espiritu, lagi mong isinusubo sa amin. Siyang aming nadarama sa aming mga puso. Nagbibigay sa amin ng kalakasan. Nagbibigay sa amin ng kaaliwan. Totoong kailangan po namin. Salamat po, Ama, sa araw-araw ng aming buhay. Patuloy ka naming nadarama sa aming mga puso. Ang paggabay mo at ang iyong pagtulong laging sumasa amin. Nananatili sa aming mga puso ang iyong mga salita na siyang aming laging ginagamit na gabay at patnubay para kahit sa aming kalagayan, patuloy kami magbigyan ng direksyon patungo sa aming kaligtasan. Salamat, Ama. Salamat po sa pag-iingat at pagliligtas mo sa amin sa maraming kapahamakan sa mundong ito. Tunay po na natutupad sa amin ang iyong mga pangako. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Paging dapatin mo sana kaming magkakapatid. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri. Pakitanggapin mo ang aming pagsamba. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyong pag-alalay sa amin araw-araw. Sa mga pagkakataon na kami po nakadarama ng mga kalumbayan, naroon ka, inaaliw mo kami. Binibigyan mo kami ng inspirasyon. Pinalalakas mong aming mga loob. Salamat. Tinatanggap namin ang mga biyaya. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang laging namamagitan sa amin sa Ama. Maawa ka po, muli mo kaming ipamagitan sa Kanya. Kahabagan mo po lahat ng mga lingkod mong naritong sumasamba sa iyo. Tanggapin namin ang iyong mga pagpapala. Lalo kaming maging matatag at matibay. Maingatan namin ang aming kaalanan hanggang sa kami makarating sa bayang banal. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusubo mo po sa mga huling araw. Maawa ka po, tulungan mo kaming lagi. Ang mga salita mong aming tinatanggap sa ganitong mga pagsamba mula pa sa leksyong itinuro ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Patuloy na magsilbing gabay namin at hanglaw
para wag kaming maligaw. Manatili kami sa daan patungo sa kaligtasan. Nananalig kaming lubos, Ama, sa aming pagsambay, mananatili ka sa puso namin. Maghahari sa aming kalagitnaan ng kapayapaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, marami pong mga tao ang hindi naniniwala na ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos ay nakalaan lamang sa mga hinirang. Pagka sinabing mga hinirang, tayo yan. Mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit hindi naniniwala ang maraming mga tao? Sapagkat ang common na paniniwala ng tao ay ang mga pinagpapala daw ng Diyos ay ang mga taong sagana at maraming tinatangkilik na mga bagay sa buhay. Sabi po nila, ang marami daw sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay mahihirap lamang at salat sa mga bagay na material. Kaya paano daw natin masasabi na tayo ang mga pinagpala ng Diyos? Sinasang-ayunan ba ng Biblia ang ganitong paniniwala ng tao? Sa kasaganaan lamang ba ng mga bagay sa mundo nahahayag ang pagpapala ng Diyos? Ano po ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na pag-ibig at pagpapala ng Diyos? Ano po ang katangian ng pag-ibig at pagpapala ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa unang Juan 4:17, ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Ito po ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ganap o perpektong pag-ibig. Ganap na pagpapala. Ito ang pag-ibig na ating tinanggap bilang mga hinirang ng Diyos sa mga huling araw. Ano ang biyayang kalakip ng ganap na pag-ibig na ito ng Diyos? Sabi ng Biblia, panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Ano po ang katumbas nito? Tiyak na tayo po ay ligtas sa araw ng paghuhukom. Ano po ang tiyak na itatanong ng iba? Sa paghahayag natin na tayo ang tumanggap ng ganap na pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Sa awit 49:16, kung hindi sila hinirang, yan sinasabi ng mga tao. Bakit ang wika sila ay mayayaman? Bakit daw lumalago ang kanilang kabuhayan kung hindi sila pinagpala? Kung hindi sila hinirang? Kaya nga sabi ng Biblia, huwag kang matakot kapag may yumaman. Kapag ang kalwalhatian ng kanyang buhay ay lumalago. Ano pa ang nakikita ng mga tao na tinatamasa ng mga tao sa mundo? Kahit ng masasama. Sa Job 21:23-24, sinasabi ng Biblia, may taong namamatay sa gitna ng kasaganaan. Panatag ang katayuan, maginhawa ang kabuhay. Katawan niya ay malusog at malalakas ang tuwa. Di ba totoo yung sinasabing yan ng Biblia, mga kapatid? Dahil dito, anong itinatanong ng iba? Sa Job 21:7, ang tanong ng tao, bakit kaya ang masamay hinahayaang pangmabuhay? Tumatanda pa at nagtatagumpay. Madaling salita, para bang sinasabi ng tao, bakit ang masamay? Hindi pa patayin kaagad ng Diyos. Di ba? Ano sagot ng Diyos sa mga tanong na ito ng tao? Sabi ng Diyos sa Job 21:16, ang akala nila, sa sariling lakas galing ang tagumpay. Ngunit di ako sang-ayon sa kanilang palagay.
Ano po ibig sabihin ng Diyos? Akala lamang ng tao. Ang kinasamasan nilang kasaganaan ng mga kayamanan ay pagpapala ng Diyos. Kaya yung tanong kanina, kung hindi sila pinagpala ng Diyos, bakit sila mayayaman? Eh, maling pananaw, maling isipan. Akala lang ng tao, sila'y pinagpapala ng Diyos. Dahil marami silang tinatangkilik. Pero ano sabi ng Biblia? Sa Kawikaan 10:22 hanggang 24, ang pagpapala ng Panginoon ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya. Di ba yung mayayaman na dahil sa kasamaan, dumarating din naman sa kanilang kamatayan. At karaniwan pa nga, kamatayan ng mga taong masama, kahit sabihin pag mga naging makapangyarihan at mayayaman, eh, naging kahindik-hindik pa ang naging wakas nila. Eh. Di ba? Ang pagpapala ng Diyos ay hindi gayon. Ang pagpapala ng Panginoon ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Kaya ang kasaganaan po ng mga kayamanan ng mga taong masama, hindi po pagpapala. Ano paliwanag ng Biblia tungkol sa tunay na kayamanan? Sa Job 22, 25 hanggang 26, sabi ng Biblia, ang Diyos na makapangyarihan, ang ituring mong yaman, na siyang ginto't pilak na iyong pahanaka, makaswit sa harap po ng Diyos. Ang mga kayamanan dito sa mundo ay hindi tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang Diyos. Kaya ang panawagan ng Diyos sa atin, ang Diyos na makapangyarihan ng ituring mong yaman, na siyang ginto't pilak na iyong pahalaga. Ibig sabihin, bibigyan mo ng halaga. Paano natin ito patutunayan? Ang sabi, sa makapangyarihan Diyos ka, palaging magtiwala. At ang may kapal ang pagkunan mo ng tuwa, maging kaligayahan mo ang Diyos. Kaya huwag tayong tutulad sa mga tao ng sanlibutan, mga kapatid, na ang katuwaan at kaligayahan ay nasa kayamanan. Kaya ang buhay at lakas nila ay nakaukol na lamang para sa pagpapayaman. Ito ang binibigyang halaga nila sa buhay. Ang pagtitiwala nila ay nakalagak sa material na bagay. At ano kasamaan ng ganitong isipan at pananaw? Ang pagpapahalaga at kaligayahan ay nasa kayamanan. Ano kasamaan ng ganyang pananaw? Matutulad lamang sila sa isang taong mayaman. Sa talinghaga ng Panginoong Jesucristo sa Lucas 12:16 hanggang 21. Ginugol ang panahon sa pagpapayaman ng sarili at hindi nag-ukol ng panahon para paglingkuran ng Diyos. Ano ang kasamaan ng taong ito? Ang sabi niya, sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpakasaya. Meron ba kayong narinig doon sa sinabi ng taong mayaman? Marami tinapong naipon. Sobra na ito. Gugugulin ko na panahon ko para paglingkuran ng Diyos. Meron bang gano'n? Wala eh. Hindi niya naisip eh. Sabi niya, kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpakasaya. Ano yan? Buhay sa daigdig. Paano yung dahilan ng Diyos? Kaya nilalang niya ang tao para paglingkuran siya. Wala sa isip yan ng maraming mga tao na katulad ng taong mayamang binabanggit sa talingaga ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano ang tugon ng Diyos sa sinabi ng taong mayaman? Ang sabi ng Biblia, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Ano ba yung hangal? Tanga at magma.
hangal. Sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Totoo naman yun, mga kapatid, di ba? Ano ba bala ng Diyos sa mga tao may ganitong masamang isipan at pananaw? Sabi ng Panginoon sa Kristo, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mayaman sa paningin ng tao, dahil maraming tinatangkilik, pero hindi nag-uukol ng panahon sa paglilingkod sa Diyos. Sa harapan ng Diyos, dukha. Hindi lang basta mahirap, dukha. Sino ang tunay na mayaman sa paningin ng Diyos? Yung nag-uukol ng panahon para sa ipanglingkuran. Kaya ang sabi ng Diyos kanina, ang gawin mong kayamanan, ang ituring mong kayamanan ay ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ang ating kayamanan, sino pang masiyayaman pa sa atin? Eh, ang Diyos ang bukal ng lahat ng bagay. Lahat ng gusto ng tao ay nasa Diyos eh. Nasa kamay ng Diyos. Pero kung ang tao nag-iipon ng kayamanan sa buhay na ito, tulad ng maraming mga tao sa daigdig, kung nag-uukol man siguro ng panahon sa paglilingkod sa Diyos, babahagya lamang. Huwag lang masabing hindi siya nag-uukol ng panahon para sa Diyos. Pero alam ng Diyos ang mga intensyon natin, ang laman ng ating mga puso. Kaya panawagan ng Diyos sa mga hinirang niya. Sa awit 37:1 hanggang 2, sa 38, huwag kang mainis o mainggit man sa masasama. Huwag nating gawing referensya yung mga tao mayayaman. Bakit sila sagana? Nabibili nila ang gusto nila. Eh tayo, Iglesia ni Cristo tayo. Pero bakit ganito ang buhay natin? Huwag kang mainis o mainggit man sa masasama. Dahil tulad ng damo, sila'y madaling matutuyo. At tulad ng sariwang halaman, sila'y malalanta. Ano pa siya ng Diyos sa kanila? Lilipulin ang lahat ng masasama. At ang kinabukasan nila'y mawawala. Kung mayroon bang mga taong masama na nabubuhay ng matagal, walang ibig bang sabihin ay hindi sila lilipulin ng Diyos? Hindi. Tiyak ang hatol ng Diyos sa mga taong masama. 2 Pedro 3:7. Sa araw ng pag-uukom, lilipulin ang lahat ng masama. Kapagkat ang araw ng pag-uukom, sila'y paglipol sa mga taong masama. Sa kabilang dako, ano ang katangian natin? Mga hinirang ng Diyos na tunay na pinagpala ng Diyos. Kahit pa sabihin, totoo yung sinasabi ng mga tao ng sanlibutan na marami sa mga iglesia ni Cristo, marami sa mga hinirang ng Diyos ay mahirap lang. Pero ano ang katangian po natin? Sa awit 37:22, hindi lamang ligtas sa araw ng paghuhukom, kundi ang sabi ng Biblia, ang mga pinagpala ng Panginoon ay magmamana ng lupa. Ano ang implikasyon nito, mga kapatid? Ang sukatan po ng tunay na pagpapala ng Diyos ay hindi ang kayamanan at kasaganaan, kundi ang karapatan sa pagmamana ng lupain o ng bayan. Ano po ibig sabihin? Ang tunay na pinagpala ng Diyos ay hindi ang mayayaman, kundi ang mga taong magmamana ng buhay sa maluwalhating kaharian ng Diyos. Mayroon din namang mayayamang mga hinirang ng Diyos. Pinayaman ng Diyos sa buhay na ito. Pero tinitiyak din ng Diyos na magmamana rin sila ng buhay na maluwalhati. Sapagkat sila po
ay mga hiling. Paano po sa buhay na ito? Paano pa makikilala ang mga pinagpala at iniibig ng Diyos? Sa awit 37, 28 at 24, ang sabi ng Biblia, sila'y iingatan magpakailanman. Kaya sa buhay na ito, kahit ano pang kapahamakan o panganib ang nagaganap sa mundo, hindi tayo madadamay. Sapagat ang isang siyang mag-iingat at mangangalaga sa atin. Yun ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala hindi lang sinusukat. Marami kang bagay na nasa iyo. Na sa tingin ng tao, mayaman siya, marami siyang sasakyan. Marami siyang bahay, lupa at bahay. Marami siyang ari-ari. Nag-aanap ngayon ng kasamaan, mga kapatid, mga kalamidad, iba't ibang salo, karamdam. Ay araw-araw, mga tao ay nangapapahamak, namamasay. Pero iingatan tayo magpakailan. Sipin yung iingatan tayo ng Diyos, magpakailan. Pag siya ng tunay na pagpapala. Paano po kung magdanas ng pagsubok at mabuwal? Ang sabi ng Biblia, kahit na mabuwal siya, siya'y babangon pagkat ang Panginoon sa kanya'y tutulong. Yan ang tunay na pagpapala. Ang Diyos ang tumutulong sa iyo. Kaya kahit nasa pagsubok ka, bigyan ka ng Diyos ang lakas ng loob. Paalalayan ka ng Diyos. Yan ang pagpapala. Hindi kayo tutulot na mawalan ng pag-asa. Pero sino? Sino sa mga tao ng Diyos? Sino sa mga hinirang ng Diyos? Ang makaasa ng lahat ng mga pagpapalang ito. Sabi ng Biblia, ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, madalas na narinig natin, hindi sapat na tayo Iglesia ni Cristo lang. Hindi sapat na tayo hinirang ng Diyos, na tayo tulot mga tao ng Diyos. Opo, kabilang tayo sa mga tao ng Diyos sa mga huling araw. Pero napakahalaga na mabuhay tayo sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos para matupad sa atin ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan sa buhay na ito. Siyang laging tutulong at mag-iingat sa atin. Siyang laging aalalay sa atin, magbibigay ng mga tagumpay. Higit sa lahat, pagkakaloob sa atin ang buhay na malwalati pagdating ng takdang araw. Kaya huwag tayong titigil sa pagsunod. Tiyakin natin na wasto ang ating gawain at naninindigan tayo sa katuloy. Huwag tayong matutok sumama o makisangkot sa mga taong masama at iwali ang pamumuhay. Tayong matutok na sumama ng mga taong kahangad na yumaman kahit sa masamang paraan. Kahit na maging kurap, gusto nating mamalagi sa atin ang pagpapala ng Diyos bilang hindi mga iniran. Patuloy tayong matatag na manindigan sa katwiran. Nasabihin po ng iba, handa po akong sumunod sa Diyos. Pinangangambahan ko lamang po yung mga nararanasan kong mga pagsubok sa buhay, lalo na ang kahirapan. Ano sinasabi ng Diyos sa mga anak niyang nagdaranas ng mga kahirapan sa buhay? Sa Panagoy 3:26, ang sabi ng Biblia, pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harap ng Panginoon at huwag mawala ng pag-asa. Mga kapatid, hindi ba ganyan ang marami sa inyo?
tayo. Magaan ba ang pagsubok ng pananampalataya? Pinaraan sa atin ng papiga. Hindi nga natin lubos maisip na nangyari ito sa Iglesia. Hindi natin lubos maisip na nangyari at patuloy na nangyayari. Yung mga nasaksihan ng kasamaan at mga kasiwalian sa bayan. Pagkatapos tayo na nanindigan sa katwiran, sinakwil po nila. Meron tayong mga kasama na ngayon ay nagtatag. Iba'y nasa kulungan. Mahigpit, mabagsik ang pag-uusig sa atin. Sipin ninyo mga kapatid, yung mga dati nating mga kapatid kasama sa mga pagtupad, lalo na sa panahon ng pagsamba. Siya ngayon ang umuusig sa atin. Pero magkagayon, buong tiyaga tayong umaasa sa pangako ng Diyos, lalo na sa kaligtasan. Nagtitiis tayo habang naging. Meron ba sa ating narito, mga kapatid? Nawawala na ng pag-asa. Hindi namin alam kung saan kayo naroon, mga kapatid. Kung saan man kayo naroon. Tinatanong namin kayo. Humahantong ba sa inyo ang kawalan ng pag-asa? Okay. Huwag sana, mga kapatid. Nasabi sa atin ng Biblia, tsaka tayo umas. Tayong mawawala ng pag-asa. Titiis, naghihintay, patuloy tayong magtitiis at maghihintay. Napapansin ba ng Diyos ang ating kalagayan, mga kapatid? At ang mga pinagdaraanan sa buhay? Baka kasi dahil nga sa ating dahil nga po sa ating nararanasan sa ating abang kalagayan ngayon, baka nag-iisip na po ang iba. Ano po yan ng Diyos ang ating sitwasyon ngayon? Kaya napapansin pa ng Diyos ang ating kalagayan. Ang mga pinagdaraanan natin sa buhay ngayon. Opo, sa Panagoy, 3:34 at patuloy, ang sabi ng Biblia, hindi nalilingid sa Panginoon kung naghihirap ang ating kalooban. Ano po ang payo ng Diyos sa atin upang kahabagan niya tayo sa pagsambang ito? Sabi ng Biblia, siyasatin natin suriin ang ating pamumuhay. Tayo manumbalik sa Panginoon. Tumulog tayo sa Diyos. Tayo manalangin. Kasi na kayo mga dumulog na tayo sa Diyos ngayon. Naghihintay siya. Sabihin natin sa Kanya na tulungan tayong mabuhay na sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Na lagi niyang makita sa atin ang wasto at matuwid na gawain. Na kung nagdaranas man tayo ng mga kahirapan ay patuloy tayong masayang makapagtiis at masyagang makapagpatuloy sa paglilingkod. Pagkatapos ay hilingin naman natin matupad sa atin ang kanyang mga pagpapala sa buhay na ito. Kanyang pag-iingat at pagtulong sa atin habang tayo ay naglalakbay sa daigdig na ito upang matagumpay natin marating ang tunay nating tahan. Payag pa. Doon natin ito ng ating paningin, mga kapatid. Ano man ang ating nararanasan sa buhay na ito, doon sa pangako doon natin ito ng ating pag-asa. Isang araw mo lang
Darating ang Panginoong Hesus. Kukunin tayo para dalhin sa piling ng Ama. Sa bayang ba? Doon manahanan magpakailan-kailan. Tumayo kayo mga kapatid, asahin po'y manananan. Ama namin, maraming salamat po. Napakabuti mo sa iyong mga anak. Alam na alam mo po ang aming kalagayan. Kailangan namin ng inspirasyon. Kailangan namin ng pagpapalakas mo sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong kapangyarihan. Ito ngayon ang itinutugon mo sa aming pangangailangan. Salamat po ng napakarami. Tinawag mo kami sa iyong banal na iglesia. Ibinilang mo kami sa iyong mga hinira na pinaglalaanan mo ng tunay na pagpapala. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa darating. Salamat po ng marami sa pagtityaga mo sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, pinananatili mo sa amin ang iyong awa at pag-ibig. Siyang aming patuloy na nadarama, lalong-lalo na sa ganito naming mga pagsamba. Purihin ka aming Ama. Maawa ka ngayon sa iyong mga anak. Muli mo kaming pakibasbasan. Muli mong dalawin kami sa aming kinaroroonan. Nababatid mo ang aming kalalagayan. Nagtitiis kami habang hinihintay namin ang katuparan ng iyong mga pangako. Hinihintay namin na ang iyong iglesia ay muling makabalik sa kanyang malwalating kalagayan. Na kami muling makababalik sa mga pagsamba sa loob ng kapilya. Muli kaming makatutupad ng aming mga banal na tungkulin. Habang aming hinihintay yun, laging nakatuon sa iyo ang aming paningin. Pagka kami nakadarama ng mga kalungkutan, pagka kami ay nasisipayo dahil sa aming mga karanasan, doon namin ibinabaling ang aming puso para maalaala namin kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga nakalaang pangako mo na tatanggapin namin pagdating ng takdang panahon. Huwag mong itutulot na dumating ang sandali na kami mawalan ng pag-asa. Huwag po aming Ama, tulungan mo kaming lahat. Matyaga kaming makapaghintay. Buong kasabi kang magpatuloy sa paglilingkod sa iyo at sa pagsunod sa lahat ng iyong mga kautusan. Tulungan mo po kami at ang aming mga anak, bawat sambayan, manatiling nagkakaisa sa paninindigan sa pamumuhay na malinis at matuwid para kami makatiyak ng aming kaligtasan. Alalahanin mo ang mga may sakit. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Pawiin mo ang karamdamang taglay ng iyong mga anak. Ipagkaloob mo pa ang buhay at lakas. Lalo na po sa kapatid natin, ang mga nasa bilangguan. Itulot mo pong dumating na ang araw ng kanilang paglaya. Makapiling na po sana nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Ang mga kapatid naming nagtatago, saan man sila naroon, alalahanin mo rin sila. Ingatan mo lagi at laging palakasin ang loob at ipagkaloob mo sa kanilang pangangailangan. Hindi kami naghahangad ng maraming kayamanan. Ang aming kailangan, Ama, sapat para kami makapamuhay ng maayos at marangal na naitataguyod ang aming mga paglilingkod sa iyo. Upo, o aming Ama, maawa ka po, kaya lalo mo kaming pasaganain at gawing mayaman sa pananampalataya. Lalo naming pakahangarin
ang mga bagay na espiritual, ang mga bagay na hindi namin nakikita. Yun ang lagi naming bigyan ng halaga sa aming buhay para patuloy kaming lumakad ng maayos at matuwid sa iyong paningin para kami makarating sa piling mo. Kami at ang aming buong sambahay, tamasahin namin ang buhay na malwalhati. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Maawa ka sa aming lahat. Saan man kami naroon, dalawin mo kami sa aming mga tahanan. Lagi mo kaming basbasan. Laging panatilihin ang kapayapaan sa aming mga puso. Panatag kaming magpatuloy sa aming mga pagdinig. Ama, lubos ang aming tiwala. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Muli mo kaming binasbasan. Magpapatuloy kami sa paglalakbay. Ikaw pa rin ang aming kasama. Ikaw ang aming patuloy. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.